Magandang araw mga boss. Dito nga sa atin nagsilabasan na talaga ang mga classic scooter. Sa Honda nandiyan ang Honda Giorno. Tapos sa Yamaha meron din yung Fazio na nauna nang lumabas dati. Meron ding lumabas na China galing ng Motorstar yung Easy Ride 125. At meron ding inilabas ang QJ Motor yung Torino nila na 125. Pero papahuli ba ang isa sa pinakamagandang motorcycle brand na kilala dito sa Pilipinas? Ito ang Bristol. Labas na nga ni Bristol ang Bristol Basilica 125cc. Meron itong 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, at ang cooling system nito ay air-cooled paired with the CVT transmission. Ang makina nito ay nagpo-produce ng 6.8 kilowatts at 7,000 RPM. At meron itong maximum torque na 9.5 Newton meters at 6,000 RPM. Sabi nga ni Bristol, it balance performance and economy with a fuel consumption of 50 km per liter. So napakatipid nito. At meron itong fuel tank capacity na 6.6 liter. Kaya kung maglo-long ride ka, talagang napakaganda nito dahil kumpara sa ibang competitor nito, malaki na ang fuel tank nito. Lalo na napakatipid sa konsumo nito. Ngayon tingnan naman natin ang braking system nito. Ang braking system nito ay meron siyang disc brake sa harapan at drum brake naman ang likod. Equipped pala ito ng CBS or Combined Braking System. Kagaya siya ng technology ni Honda. Kagaya ng mga linagay nila sa Honda Click at kay Giorno Plus. At ang suspension naman nito, meron itong front telescopic fork suspension at monoshock naman ang likod. Ang Bristol Basilica ay merong body dimension na length na 1,950mm at width na 720mm at meron siyang height na 1,140mm. Meron siyang seat height na 780mm at ground clearance na 110mm. Medyo mababa siya ng konti. Pero pasok ito sa mga Haitian height na kagaya natin. At napakagaan din pala nitong Bristol Basilica dahil meron lang itong 111 kg curb weight. At meron siyang wheelbase na 1,390mm. At kagaya sa Giorno at saka sa Fazio, yung front and rear tire niya magkapareho ang sukat. Meron itong 120 by 70 rim 12. Pagdating naman sa kanyang looks, napakaganda ng kanyang mga body design. Talagang classic na classic. Kung makikita mo yung headlight niya, meron siyang round headlight na LED din. At yung mga turn signal light niya nasa itaas. Kaya kitang-kita mo kapag liliko ka, kitang-kita ng kasalubong mo. Sa harapan nito, sa may bandang fender, meron siyang parang sungay. At meron ding air intake sa kanyang unahan para sa cooling system niya. Kung mapapansin mo, napaka-elegante ng kanyang emblem sa harapan na may triple color. Kung mapapansin nyo, meron siyang green, white, and red. Lahat ng decals niya naka-emboss with chrome finish. Napaka-eleganteng tignan at napakaganda. Wala siyang masyadong decals sa body. Ang pinaka nakatagdag sa classic look nito, meron siyang magkaiba yung kulay ng inner playrings niya. Gaya nitong unit nito, gunmetallic matte color yung kanyang interior, pero yung loob niya yellow color yung doon sa inner playrings niya. At yung side mirror niya, hindi nga lang siya round shape, pero chrome din ito, kaya nakakadagdag sa pagka-classic ng motorcycle. Ang Bristol Basilica, meron pala itong full LED panel gauge. At sa may ibaba, sa may bandang idibdib, meron siyang USB charging port at saka hook para sa ating mga bilihin. Meron din itong triple strip dito sa may bandang apakan niya sa may inner playrings na nakakadagdag para hindi ka madulas, lalo na kapag basa or kagaya pag umuulan. Manual key system lang pala ang Bristol Basilica. Hindi sila naglabas ng keyless entry. Dito naman sa may bandang gilid niya, meron siyang parang mga lines at napaka plain lang. Meron lang siyang isang
logo doon na chrome finish din na nakakadagdag ng kanyang pagka-elegante. At very seamless din yung tapakan ng kanyang pillion ride na nakatago sa ibaba dahil pwede mo siyang itago kapag hindi mo ginagamit. Kaya medyo malinis siyang tignan. Napakalaki din ng kanyang upuan na kahit malayo ang biyahe mo, hindi sasakit ang puwitan mo dahil napakalambot. Tapos naka-upright seating position ka pa kaya hindi mangangalay ang likod mo kapag nasa long ride ka. Pagdating naman dito sa kanyang switches, dito sa may kaliwa, meron tayong high beam, low beam, turn signal light, at saka yung horn button. Dito naman sa may kabila, meron siyang kill switch, at saka turn on and off ng kanyang ilaw. Bago to pero dahil required dito sa atin ang lagi naka-on ng ilaw, kaya mas maganda huwag nang galawin ito. I-turn on na lang palagi. At meron din siyang push start button dito sa may kabila. Dito naman sa kanyang fuel gauge, medyo maliit siya pero lahat naman ng information na kailangan mo ay makikita mo dito. Yung fuel indicator, time, speed, yung mga sensor niya, yung mga warning, makikita mo naman lahat kahit maliit. At dito naman sa may likod, meron siyang built-in bracket na napaka-classic din ng dating. Parang yung mga nilalagay nila sa Vespa. Kung makikita mo yung mga Vespa, 'di ba, meron silang parang mga leather finish na top box sa likod na nakakadagdag ng pagka-classic ng motorcycle nila. Maganda din yung taillight niya sa likod na may sariling character. Nakakaiba dun sa mga ibang classic scooter na inilabas dito sa atin. Yun nga lang, yung turn signal light niya sa likod, medyo tago siya, nasa may bandang gilid sa ibaba. So parang hindi siya masyadong visible kung mag-signal ka. Syempre meron din siyang plate light at saka reflector sa likod for added visibility at night syempre. At kung malolobat ka, meron na pala itong built-in kickstart. So nothing to worry kung malobat yung battery mo. Bago ko makalimutan, meron din pala itong napakalaking under seat compartment na kasyang-kasya ang full face helmet. Ang Bristol Basilica ay may tatlong kulay. Meron siyang black at yung gray na may yellow color at saka yung white. Para sa inyo, alin ba yung pinakamagandang kulay para sa inyo? Comment nyo nga. O sa mga nagtatanong kung magkano ang Bristol Basilica, meron itong SRP price na 98,800. So ano pang hinihintay mo? Sana nagustuhan mo ang review ito. Salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.